Pwede na ba na magpatayo ng bahay kahit naka-deed of sale pa lang? Ito po yung katanungan na nabasa natin sa isang Facebook group. At karamihan po sa nag-respond sa tanong na ito, ang sabi po ay yes o pwede nang magpatayo. Actually, pwede naman po talaga dahil pwede mo pong gamitin as attachment ang deed of sale sa application ng building permit. Pero para sa akin, ang tamang tanong ay ano nga ba ang kaakibat na risk o panganib kapag deed of sale pa lang ang hawak mo at nagpatayo ka na ng bahay? Una, kung deed of sale lang po ang hawak mo at hindi mo pa na-settle ang taxes sa BIR, ay magkakaroon po ito ng penalties, surcharges, and interest. At haba pong tumatagal, ay lolobo po ito at magiging palaki ng palaki ang kailangan mong isettle sa BIR. Pangalawa, kapag biglang namatay o yumao ang seller ng property sa ganitong pong kaso, ay kailangan dumaan sa proseso ng extrajudicial settlement at kailangang bayaran ang estate tax. At since ikaw na ang nakatira sa lupa, ay maaaring hindi na makikooperate ang mga heirs ng yumao. At ang worst, baka po magkaroon sila ng interes sa lupa na kinakatayuan ng inyong bahay. Pangatlo, kung deed of sale ang hawak mo, ay malaki po ang risk nito sa double sale o kaya ay pagsanla ng titulo papunta sa ibang tao, lalo na kung hindi mo hawak ang owner's duplicate of title. At pangapat, kung naka-mother title ang lupa at deed of sale lang ang hawak mo, ay malaki po ang posibilidad na hindi malipat ang ownership papunta sa iyong pangalan dahil hindi po simple ang proseso ng pagpapasubdivide ng lupa at pagpapa-individually titled nito. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, hindi po matalinong desisyon ang pagpapatayo ng bahay na deed of sale lang ang hawak. Meron po ba kayong natutunan sa video na ito? Kung sa tingin niyo po na very valuable ang content na ito, please follow, like, and share. Again, this is Broker Nelson of Homes Realty at see you po sa next na video.